Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayong muling nagbabalik sa Araling Panlipunan Baitang 7, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At sa araw na ito, ang bibigyan natin ng diin at focus ay patungkol sa mga kabihasnan na umusbong sa Timog Silangang Asya at ang kanilang mga naging pamana upang higit na mapaunlad natin ang ating kabihasnan at sibilisasyon sa makabagong panahon. Tatalakayin din natin ang ugnayan at kung paano na-impluwensyahan ang mga kabihasnan na umusbong sa Timog Silangang Asya ng mga kultura ng China, India, gayon din ng ating bansa. Halika't simulan natin ang ating talakayan. Kung kaya't narito ang mga layunin na dapat nating matamo, ang una ay naiisa-isa mga kabihasnan na umusbong sa Timog Silangang Asya, gayon din ang kanilang mga ambag na kung saan ay higit nating nagagamit sa kontemporanyong panahon. Ikalawa ay nabibigyang halaga ang mga aral ng mga pagbagsak ng mga kabihasnan sa pamamagitan ng pag-uugnay-ugnay ng mga kaganapan sa kasalukuyang panahon. So marami mga dahilan kung bakit bumagsak ang mga kabihasnan at iisa-isahin natin ang mga teorya ng pagbagsak ng mga kabihasnan na maaari natin maiugnay sa ating kasalukuyang panahon. At ang panghuli ay nakapagsasagawa ng isang presentasyon upang maiulat ang mga pamana ng mga sinunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Ito rin ay isang magiging pamamaraan upang magkaroon tayo ng partisipasyon ang mga bata kung paano nila malalaman at kung paano nila matutuklasan ang mga kabihasnan na mayroon ang ating rehiyon. Sa pagsisimula ng ating talakayan, maglaro muna tayo ng pamanahan. Mayroong isang talahanayan ng mga salita o mga titik ang ipapakita ng inyong guro at kailangan ay makita ninyo ang ilan sa mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Binibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang makita ang mga salitang ito. Kapag nakita ay lagyan ng guhit ang salita na kung saan ay isa sa mga pamana ng mga kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Magaling, simulan natin iwasto ang inyong mga sagot. Ang ilan sa mga pamana na makikita sa ating talahanayan ay ang mga sumusunod. Una ay ang Borobudur. Ikalawa ay magaling ang Angkor Wat. Ikatlo ay ang dike or dike. Ikaapat, mahusay nakita nyo ang stupa. Ikalima, ang Islam. Ikaanim, magaling nariyan din ang kalakalan. At ang panghuli ay ang alpabeto. So ito ay ilan sa mga halimbawa na pamanang iniwan sa atin ng ating mga ninuno o ng ating mga kabihasnan na matatagpuan sa ating rehiyon na kilala bilang Timog Silangang Asya. Kung kaya't simulan na natin kung paano nga ba nagsimula ang mga kabihasnang ito at saan sila at paano sila nabuhay at ano-ano ang kanilang mga kultura bilang isang Asyano. Karaniwan sa mga kabihasnan na umusbong sa buong mundo ay umiinog at nagmumula sa mga ilog o mga baybaying ilog sapagkat ito ay mapagkukunan ng mga likas na yaman tulad ng tubig na kanilang magagamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayon din sa kalagayan sa Timog Silangang Asya na kung saan umusbong ang kabihasnan o mga kabihasnan sa Timog Silangang Asya sa Ilog Mekong. Ang Ilog Mekong ay isa sa pinakamalaking ilog o pinakamahabang ilog na mayroon sa Timog Silangang Asya. Ito'y bumabaybay sa ilang mga bansa tulad ng sa bansang Myanmar, kabilang din yan ang bansang Thailand, kasama na rin diyan ang bansang Laos at marami pang iba. Kung kaya't ang ilog Mekong ang itinuturing bilang kanlungan o dito makikita ang pinakaunang estado na naitatag sa Timog Silangang Asya at ito ay ang kahariang
Funan, na sinundan ng marami pang mga kaharian at imperyo sa Timog Silangang Asya. Dito rin nakilala o nakita ang mga Austronesiano na kung saan ay pinaniniwalaan na pinagmula ng ating lahi. At dito ay nagkaroon ng maraming kalakalan at komunikasyon na siyang naging dahilan upang lumawak ang ating imperyo at ang ating mga kabihasnan. Kung kaya't pag-aaralan natin ang iba't ibang mga kabihasnan o tinatawag rin bilang mga kaharian at iba't ibang mga imperyo sa Timog Silangang Asya. Ngunit mahalaga na alam natin ang mga pangalan ng mga nakaraang bansa. Kaya't magpapakita ako ng mga pangalan noon ng mga bansang kabilang sa Timog Silangang Asya at kailangan ninyong mahulaan o malaman o matukoy kung ano ang kanilang mga pangalan sa kasalukuyang panahon. Para sa unang pangalan, Kampuchea. Sa kasalukuyan, ito ay ang Magaling, Cambodia. Ikalawa, Burma. Ito naman ay mahusay, ang bansang Myanmar. Ikatlo, Annam. Ito ay ang bansang Vietnam. Ikaapat, Siam. Ito naman ay ang bansang Thailand. At ang panghuli, Sumatra, na kung saan ay kilala bilang bahagi ng Indonesia. Gagamitin natin ang mga sinaunang pangalan sapagkat ito ang mga naging lokasyon o mga dating pangalan ng mga kabihasnan kung saan naitatag ang mga ito. Halika't simulan na natin at magsimula tayo sa unang kaharian sa Timog Silangang Asya. Ngunit bago ang lahat, magkaroon muna tayo ng kahulugan ng mga salita upang higit nating maunawaan ang mga gagamitin nating mga salita sa pagtalakay ng mga kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Nariyan ang salitang kabihasnan. Pag sinabi nating kabihasnan, ito'y tumutalakay na kung saan ay mula sa salitang bihasa. Ibig sabihin, nagpapakadalubhasa. O ibig sabihin, sinusubukan natin na maging dalubhasa sa isang bagay. Binibigyan natin ng pamamaraan kung paano natin higit na mahuhubog ang ating pagkatao, gayon din ang ating lipunang kinagagalawan. Kung kaya't sa kabihasnan, kailangan may bahagi dyan ng politika, lungsod-estado, sining. Mahalaga rin yan ang pagkakaroon ng mga infrastruktura na kung saan ay kinakailangan sa pagkakaroon ng isang kabihasnan. Sa katunayan, ang kabihasnan din ay tumutukoy sa kinabihasnan na kung saan ay pagpapaunlad ng lipunan, pagpapaunlad sa aspeto ng politika, ekonomiya, sosyal, kultura at sa pamumuhay ng tao. At kapag napaunlad na natin ang kabihasnan o ang lipunang ating ginagalawan, ay pinipino naman natin. Ibig sabihin, nire-refine upang mapaunlad din natin ang ating mga sarili. At kapag napaunlad na ang lipunan para sa kabihasnan, ang sarili, nagiging isa tayong sibilisadong tao. At diyan lumalabas yung salitang sibilisasyon. Dahil meron na nga tayong mga infrastruktura, politika, ekonomiya, lungsod-estado, nakakabuo na tayo ng isang syudad o city na kung saan naninirahan ang mga tao. At dito inaasahan sa city dahil pinino na ang mga pag-uugali para itaguyod ang sarili, dapat may maayos tayong pag-uugali. May breeding ang mga tao. Marunong tayong gumalang at rumespeto. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang city ngayon ay nagiging isang complex societies. Masyadong komplikado ang buhay natin sa isang lipunang ating ginagalawan. Maraming mga bagay dapat tayong ayusin, tapusin at gawin bilang isang tao. At kailangan natin ito upang tayo ay maging isang sibilisadong tao sa kasalukuyang panahon. Tandaan natin, kailangan may breeding o meron tayong maayos na pag-uugali. Ngayon ay tukuyin natin kung real or real, R-E-A-L, kung ito'y nagpapakita ng isang pagkasibilisadong tao o R-E-E-L, kung ito naman ay hindi nagpapakita ng pagiging isang sibilisadong tao. Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan at kailangan tukuyin kung ito ba ay real or real. Civilized ba? O isang real uncivilized? Para sa unang larawan, pinapakita nito ay
real uncivilized. Although merong mga pinapayagan talagang magkaroon ng graffiti, pero dapat ito ay may permission. Hindi lang yung vandalism. Okay? Sapagkat ang vandalism ay nagpapakita ng pagiging hindi sibilisado. Ikalawa, real men treat the janitor with the same respect as the CEO. Every job has dignity. Ito ay magaling, real. Ikatlong larawan, yes, mahusay, real, R-E-E-L, diba? Hindi dapat natin pinag-uusapan ang ibang tao. At ang panghuling larawan, magaling, ito ay real. Magaling klase, alam na ninyo ang pinagkaibahan ng sibilisado at hindi sibilisado, na kung saan ay dapat na nating tukuyin at talakayin ang mga kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Magsimula tayo para sa unang kaharian o unang kabiasnan sa Timog Silangang Asya. At ito ang kahariang Funan na kung saan ay umusbong sa Kampuchea o sa Cambodia. So ito'y pinamunuan ni Haring Phan Xi Man at tinatawag sa Cambodia or sa Funan ang kanilang hari bilang Haring Bundok. Yan ang tawag nila, Haring Bundok, sa mga nagiging pinuno sapagkat mataas ang tingin nila. Mataas ang posisyon ng pagiging sanghari sa kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Ilan sa mga pamana ng kahariang Funan ay ang pagiging o pagkakaroon ng Indianized state sapagkat halos lahat ng kultura na nagmula sa India tulad ng paggamit ng Sanskrit ay nakuha ng kahariang Funan. At kung titingnan natin ng mabuti ang mapa, nasa kabilang gilid lamang matatagpuan ang India. At malapit ito sa Timog Silangang Asya. So tandaan natin ang kahariang Funan ay Kampuchea o ang Indianized state. Ang ikalawa namang kaharian ay ang kabiasnang Qianla. At ang kabiasnang Qianla ay nahati sa dalawa. Ang land Qianla kung saan ay makikita sa kalupaan at ang water Qianla na makikita sa katubigan. Kilala rin ang kabiasnang Qianla sa pagiging Indianized culture or Indianized state. Sa kanila naman, ang naipakilala o naipalaganap ay ang relihiyong Hinduismo na again nagmula pa rin sa India at tinutukoy bilang pinakamatandang relihiyon sa buong mundo. Dumako naman tayo ngayon sa iba pang mga kabiasnan na umusbong sa Timog Silangang Asya. Isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang kahariang Funan at Qianla ay dahil sa paglusob ng ilan sa mga tao o sa iba pang mga kaharian upang masakop ang kanilang mga kinalalagyan o ang kanilang teritoryo. At isa sa mga sumakop noong panahong iyon ay ang kabiasnang Angkor. Kilala ang kabiasnang Angkor sa pagpapatayo ng Angkor Wat na isang templo na dapat ay pagpupugay para sa mga Diyos ng Hinduismo. Ngunit sa kasalukuyan, itinuturing ang Angkor Wat bilang isang templo na para na sa Budismo. Kilala ang pamumuno ni Jayavarman II sa kanyang pamumuno sa kabiasnang Angkor. Dahil sa panahon ito ay nagkaroon ng malawakang paggamit ng Hinduismo. So ibig sabihin, ipinagpatuloy ng Angkor ang paggamit ng relihiyon na ginamit ng Qianla. Sa panahon naman ni Suryavarman II ay nagpatayo ito ng Angkor Wat. At ang Angkor Wat, tulad ng aking sinabi, ay para sa pagpupugay ng mga Diyos sa Hinduismo, si Brahman, Shiva, na kung saan ay bahagi ng kanilang paniniwala at kultura. Ngunit, noong panahon ni Jayavarman VII ay higit nang niyakap ang Budismo at ito na ang naging opisyal na relihiyon sa Angkor o sa Cambodia. Sa kabilang banda, bumungad din at umusbong ang kabiasnang Sukhothai na kung saan ay nakilala naman sa bansang Thailand. At dito ay nagkaroon ng pagkakakilanlan ang mga Thai na kasalukuyan ay tinatawag bilang mga malalayang mga tao sapagkat hindi sila nasakop ng anumang kanluraning bansa dahil sila ay naging buffer state o daanan ng dalawang makapangyarihang bansa ng Great Britain at France.
Isa sa mga mahalagang naipagkaloob ng kabiasnang Sukhothai ay ang pagkakaroon ng alpabetong Thai na maihahalin tulad sa Sanskrit. Sa panahon din ng kabiasnang Sukhothai ay nagkaroon ng pakikipagkalakaran at makikita ito sa mga kanilang kagamitan. Dito'y nagsimula na ng paggawa ng ceramics at kilalang-kilala ang paggamit ng ceramics sa panahon ng dinastiyang Ming sa China. Tulad ng mga iba pang mga kabiasnan na umusbong sa buong mundo at sa Timog Silangang Asya ay tuluyang nawala at naglaho ang kabiasnang Angkor at ng kabiasnang Sukhothai at ito'y napalitan ng kabiasnang Pagan na kung saan ay ang unang kabiasnan na yumakap ng relihiyong Budismong Theravada. Tandaan natin na ang Budismo ay mayroong Theravada at Mahayana. Alamin natin ang pagkakaiba ng dalawa. Isa sa mga dapat nating malaman sa kabiasnang Pagan ay ang pagkakaroon ng mahabang panahon ng kapayapaan at pagkakaisa sa pamumuno ni Anahata. At siya ang isa sa mga magagaling na pinuno ng kabiasnang Pagan na makikita at matatagpuan sa Burma o sa kasalukuyang panahon ay ang Myanmar. Sa panahon ng Pagan, masigit nilang binigyan ng diin at focus ang Budismong Theravada, na kung saan pinaniniwalaan nilang walang Diyos sa Budismo. Sapagkat para sa kanila, si Buddha ay isa lamang leader ng relihiyong Budismo. At nais nilang matamo sa Budismong Theravada ang pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay. At magagamit lamang natin ang pag-alis sa cycle ng paghihirap kung meron tayong tinatawag na enlightenment. Pagsisikap ng tao upang tayo ay maliwanagan sa ating buhay. Sa kabilang banda, ang Budismong Mahayana naman ay naniniwala na ang Diyos ay si Buddha. At naniniwala sila at ayaw nilang umalis doon sa cycle sapagkat ito daw ay bahagi ng kanilang buhay. Matapos ang kabiasnang Pagan ay dumating rin ang kabiasnang Ayutthaya. At ang Ayutthaya ay kilala sa strategic location. At ito sa kasalukuyan ay matatagpuan sa Thailand na tinatawag noon bilang Siam, taong 1350. Bakit strategic location? Sapagkat kung makikita natin, ang Thailand ay pinagdadaanan para makapunta ka pa sa iba pang mga bansa tulad ng Malaysia sa kasalukuyang panahon at sa bahagi rin ng Singapore, Indonesia. Kung kaya't makikita natin ang Thailand ay isa sa mga strategic location at ito ay matatagpuan kung saan nakikipagkalakalan ang mga kanluranin, Chino at Hapones. Sapagkat makikita natin na may golpo dito at ito'y isang magandang daungan para sa pagpapalitan ng produkto, serbisyo ng mga tao. Matapos umusbong at mawala ang mga kabihasnan na mayroon sa Timog Silangan, sila naman ay napalitan ng iba't ibang mga imperyo. At ang mga imperyong ito ay kinilala sa tawag na Imperyong Maritima. Ang unang imperyong naitatag sa Timog Silangang Asya ay ang Imperyong Srivijaya na kung saan ang pinakasentro ng Budismong Mahayana. Ito'y umusbong sa Sumatra na makikita sa Indonesia sa kasalukuyang panahon. Naisi ng mga taong kabilang sa Imperyong Srivijaya ang pagkakaroon ng enlightened person. Sabi dito, kailangan daw maging enlightened person tayo. Maliwanagan tayo sa ating mga pagkakamali. O matamo yung tinatawag nating Bodhisattva sa Budismong Mahayana. Naging sentro ang Srivijaya bilang pinaka-focus ng Budismong Mahayana at kilala ang mga taong kabilang sa Imperyong Srivijaya sa pakikipagkalakalan. Kaya diyan nga pinokus yung Nusantao maritime trading, yung theory na sinasabing island origin theory, na nagkaroon tayo ng pagkakabahagi at pagkakatulad ng kultura dahil nga sa ating pakikipagkalakaran at pagkakaroon ng komunikasyon. Kilala rin ang mga tao rito bilang mga mahuhusay na mga mandirigma. Sa kabilang banda, sila naman ay sinundan ng Imperyong Sailendra.
Sa Sailendra, kilala naman sila sa iba't ibang mga infrastruktura tulad ng dike, kanal, at Borobudur. Ang Borobudur ay makikita sa Indonesia at ito isang templong Budista. At dito rin makikita natin ng mga stupa or mga statue ng ilan sa mga kilalang mga leader tulad ni Buddha sa relihiyong Budismo. Kung kahit makikita natin, sa Sailendra, mahusay sila sa mga infrastruktura, alam nila kung saan at paano yung mga daloy ng mga katubigan, lalong-lalo na kapag may ulan upang hindi sila makaranas ng anumang pagbaha o pag-apaw ng ilog. Matapos ang dalawang imperyo na Sailendra at Srivijaya, sila naman ay sinundan ng Imperyong Mahapahit na kung saan ay kilala sa pagpapalawak ng relihiyong Islam. Sa pamumuno ni Hayam Wuruk sa Indonesia ay higit ng niyakap at binigyan ng pagkakataon na ang pangunahing relihiyon ng Mahapahit ay ang Islam. At ito na nga ang naging dahilan kung bakit ang Islam ang isa sa mga pinakapangunahing relihiyon na matatagpuan sa Indonesia. Matapos ang Mahapahit, niyakap din ng Imperyong Malacca ang Islam at dito naman ay matatagpuan sa Malaysia. Kung kaya't ang kanilang pamamaraan o ang pamahalaan ay nasa forma ng sultanato, pinamumunuan ng isang sultan na hanggang sa kasalukuyan gayon pa rin ang paraan o ang uri ng kanilang pamahalaan. Ngunit noong una sa Imperyong Malacca ay tinanggap nila ang mga Europeo, pinapasok nila ang mga Portuguese. Ngunit kalaunan, pinaalis rin nila sapagkat hindi nila niyakap ang relihiyong Katolisismo. At higit nilang niyakap at naging makapangyarihan ang relihiyong Islam na naging sanhi ng pagpapatayo ng sultanato sa Malaysia. Sa panahong ito'y pinamunuan ni Muzaffar Shah. At kung makikita natin, malaki ang impluwensya ng Islam sa mga taong naninirahan sa Indonesia, gayon din sa Malaysia. Diyan nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa mga imperyo at mga kahariang umusbong sa Timog Silangang Asya. Ngunit tulad ng sinabi natin kanina, ang iba rin ay lumubog, nawala at natibag. Dahil ang ating tatalakayin ay patungkol sa teorya ng pagbagsak ng mga kabiasnan. Ito ay ilan sa mga maaring dahilan, rason kung bakit bumabagsak ang isang kabiasnan. Ang una ay tinatawag natin climactic theory, na kung saan ibig sabihin na malaki ang epekto ng klima sa buhay ng mga tao. Halimbawa, nagkaroon ng malakas na bagyo, maaring itong nakaapekto at nakamatay sa ibang mga taong naninirahan sa isang kabiasnan dahil ito'y nagdudulot ng pag-apaw at paglubog ng mga tao sa mga ilog o sa baha na nilikha ng isang malakas na bagyo. Pangalawa, maari rin yung klima na super lamig na kung saan ay makakaapekto sa buhay ng mga tao. Climactic theory. Ang ikalawa naman ay tinatawag nating soil exhaustion theory. Ibig sabihin, naubos na ang likas na yaman ng isang lugar. Kaya't kailangan nilang lumipat at pumunta sa iba pang mga lugar na kung saan ay mayaman sa likas na yaman. Ngunit nung panahon na iyon, natuto na rin ang tao magkaroon ng agrikultura, natuto na rin silang magtayo at makagawa, magtanim, mangalaga ng mga hayop, upang magkaroon sila ng pang-araw-araw na pangkain sa kanilang buhay. Ikatlo, nomadic. Maaring ito ang isa sa mga pinaka dahilan kung bakit bumagsak sapagkat nagkaroon ng pagsakop. Nanakop ang mga makakapangyarihang mga imperyo, ang mga makakapangyarihang kabiasnan o kaharian ng iba pang imperyo upang mapalawak ang kanilang mga nasasakupan. At nung panahong iyon, kapag malawak ang iyong imperyo, ibig sabihin ay higit kang malakas at makapangyarihan. Isa rin sa mga dahilan ay ang tinatawag nating topographic theory, na kung saan ay nagkakaroon ng epekto ang ilan sa mga dahilan ay ang lindol, pagsabog ng bulkan, topographic theory. Malaki daw ang epekto nito sa buhay ng tao na nagiging dahilan kung bakit maraming taong namatay, nawala ang sibilisasyon, nawala ang kabiasnan, at ito'y tuluyang bumagsak.
Ngunit isa rin sa mga pinakapakatanggap-tanggap na teorya ng pagbagsak ng kabiasnan ay ang tinatawag nating adversity theory, na hanggang sa kasalukuyan ay makikita natin sapagkat merong hindi pagkakaunawaan, may problema sa isang kabiasnan. Parang sa kasalukuyang panahon na kung saan ay may problema sa isang bansa, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga tao. Iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang tunguhin, iba-iba ang kanilang nais na matamo. Gayunpaman, ang aral na dapat nating matutunan ay kailangan nating magkaisa, magtulungan upang higit nating mapagyabong ang kabiasnan na ating kinabibilangan. Ngayon ay alam na natin ang iba't ibang mga kabiasnan at ang mga teorya sa pagbagsak ng mga kabiasnan na mayroon sa Timog Silangang Asya. Dumako naman tayo sa ugnayan ng mga kabiasnan sa China, sa India, gayon din sa Pilipinas. Simulan natin sa China. So makikita natin na malaki ang epekto at malaki ang impluwensya ng China sa ating buhay. Makikita natin na mula sa pangangalakal ng mga bansa, ay naipasa nila ang kanilang kultura. Halimbawa yung paggamit ng ceramics, gayon din ang ilan sa mga paraan ng kanilang pagkain at mga pagkaing Chino na mayroon sa ating bansa at makikita sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Nagkaroon din ng pagbabayad ng tributo, of course, sa mga emperador na kung saan ginamit din natin sa mga dato, nagbibigay tayo ng tributo o tinatawag din bilang isang buwis na ibinibigay natin sa mga nasa taas o nasa mataas na posisyon. Nariyan din nagsimula ang konsepto ng relihiyon at filosofiya sapagkat nung nagkaroon ng Budismo at Hinduismo sa India, naipasa ito sa China at naipasa rin ng mga Chino nang sila'y nakikipagkalakalan sa iba't ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya. At makikita natin na sa China at ang ilan sa mga sayaw na Pilipino ay magkakatulad. Ilan ay gumagamit din ng mga patat o mga sticks, o ang iba naman ay gumagamit din ng pamaypay. Sa kabilang banda, makikita natin rito yung mga ceramics na hanggang sa kasalukuyan ay ginagamit natin sa loob ng ating tahanan. Plato, baso, mangkok, at marami pang iba. Sa kabilang banda, sa India naman ay nakuha talaga natin yung pinakarelihiyon na kung saan ay makikita natin to sa Indonesia, sa Myanmar, sa Thailand, Cambodia, Laos, na tinatawag bilang Indochina. Sapagkat makikita natin yung impluwensya ng India at ng China sa mga bansang ito. At nariyan yung paglaganap ng Hinduismo at Budismo na hanggang sa kasalukuyan ay relihiyon pa rin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. At hindi natin makakalimutan yung Sanskrit ng mga Indians sapagkat ito'y bahagi pa rin ng mga alpabeto na mayroon sa ating relihiyon. Sa kabilang banda, idagdag na rin natin sapagkat niyakap ng maraming imperyo, higit lalo ng imperyong Malacca, ang pagkakaroon ng Islam sa kanilang kabihasnan. So nariyan yung paglaganap rin ng Islam na meron sa Indonesia at meron din sa Malaysia. So makikita natin na tunay nga na sa pangangalakal at sa pagkakaroon ng komunikasyon ay higit nating naibabahagi at nagkakaroon tayo ng impluwensya sa maraming mga bansa at nagkakaroon tayo ng pagkakatulad-tulad ng mga kultura na mayroon ng iba at minsan ay nagiging bahagi ng ating kultura. Ngayon naman itong hayan natin kung paano ito maipapakita sa Pilipinas. Ngayon naman ay dumako tayo sa ugnayan nito sa ating bansa, ang Pilipinas. Malaki rin ang impluwensya ng India sa ating pamumuhay noong unang panahon. Isa sa mga maaring maging ebidensya o ang ebidensya na nagpapakita ang impluwensya ng India sa Pilipinas ay ang natuklasang Laguna Copperplate Inscription na kung saan ang pagsulat ay may pagkakahawig sa Sanskrit. At ito rin ay nagpapakita ng pakikipagkalakaran sapagkat ilan sa mga nakitang mga kagamitan ay makikita o may hawig sa mga gamit sa India.
Sa kabilang dako, isa rin sa mga patunay ang tinatawag nating Golden Tara ng Agusan na makikita sa museo sa Amerika. Ipinapakita nito na malakas ang impluwensya o ang ugnayan ng Pilipinas at ng India. Sapagkat sa panahon na meron sa Agusan ay lumaganap din ang Budismong Mahayana sa ating bansa. Sapagkat nakita nilang isang Golden Tara at tinutukoy na ito ay isa sa mga Diyos, babaeng Diyos ng Budismong Mahayana. Sa kabilang dako, makikita rin ang impluwensya ng India sa ilan sa mga salita na ating ginagamit sa kasalukuyang panahon. Ilan dito ay ang salitang baybayin, ang ating alpabetong baybayin, na kung saan ay kinikilala natin na isa sa mga ginamit na alpabeto ng ating mga ninuno. At ang salitang baybayin ay mula sa Sanskrit, Maharlika, Datu at ang Kurditan na makikita naman sa mga Ilocano sapagkat ang Kurditan ay tumutukoy sa panitikan ng mga Ilocano. Sa kabilang banda, malaki rin ang impluwensya ng China sa ating buhay. Ang mga halimbawa ay mga seramikong pinggan na makikita natin sa maraming tahanan sa pamilyang Pilipino at ang ating pagkahilig sa mga pagkaing Chinoy o Chino na hinaluan na ng Pilipino, Chinoy. Na nang makikita natin na yung pagkain nila ay talagang bahagi ng ating kultura at atin itong kinakain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, mahalaga ang impluwensya ng dalawang bansang ito sa ating kultura bilang isang Pilipino. Ngunit bilang bahagi ng ating refleksyon, natalakay natin ang iba't ibang mga kabiasnan na ipakita na nagkaroon ng pagkakadalubhasa at higit nating pinaunlad ang ating mga kultura. Ngunit sa kasalukuyang panahon, masasabi ba natin na sibilisado nga ba talaga tayo? Kung noon, wala pang mga building, wala pang maraming infrastruktura, mga simpleng pagpapatayo lamang ang ating nagagawa, ngunit malinis ang ating kapaligiran. Makikita natin sa kasalukuyang panahon marami mga infrastruktura, ngunit nagkalat ang ating mga basura kahit saan. Sinong higit na sibilisado? Yung tinatawag noon nating uncivilized o yung mga civilized na ngayon sa kasalukuyang panahon? Matatawag ba nating sibilisado tayo kung hindi tayo marunong rumespeto ng ibang tao at nirerespeto natin sila batay lamang sa kanilang kayamanan, sa kanilang kapangyarihan, at sa kanilang mga natapos? Educating the mind without educating the heart is no education at all, sabi ni Aristotle. Maraming tao ang matatalino, ngunit ang tanong, respetado o marunong ba silang rumespeto ng ibang tao? At ang panghuli, mabuti pa ang taong walang pinag-aralan o walang alam. O mabuti pa ang taong walang pinag-aralan, ngunit alam ang salitang respeto. Samantalang yung iba na kapag tapos nga ng pag-aaral, wala namang modo. Ikaw, sa iyong palagay, sibilisado ka nga ba? Sa iyong mga ginagawa, sibilisado nga ba tayo? O higit dapat nating tinuturing yung mga noong tao? Simple lamang ang buhay, payak ang pamumuhay, masaya sa kanilang buhay, ngunit maituturing nating sibilisado sapagkat meron silang respeto sa tao, sa kalikasan, sa hayop at sa kanilang kapaligiran. At yung mga tao sa kasalukuyang panahon na binababoy natin ng kalikasan, sinisira natin ang ibang tao, hindi natin pinahalagahan ang ating kapaligiran. Ikaw ang magdesisyon. Sino ang mas sibilisado? Noon o ngayon? At dito nagtatapos ang ating talakayan. Para sa mas malawak at mas malalim na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit nyong malaman ang ating tinalakay sa araw na ito. Hanggang sa muli klase, paalam!